Bakit may mga bansang parang hindi nauubusan ng pera kahit dumaan sa krisis at matinding pagsubok sa ekonomiya? Bakit tila may sikreto ang mga taong tahimik lang sa umpisa pero biglang umaangat ang buhay at nagiging financially stable sa paglipas ng panahon? May mga gawi na hindi agad napapansin ng karamihan pero napakalaki ng epekto sa pagyaman at pagbuo ng matibay na pundasyon sa pera. May mga disiplina na simple lang tingnan sa labas pero kapag sinunod ng tuloy-tuloy ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa kinabukasan. Handa ka bang malaman kung ano ang ginagawa nila na hindi ginagawa ng karamihan at bakit sila nauuna sa usapang pera at tagumpay? Sa bansang Japan, hindi lang sipag ang puhunan kundi isang malalim na disiplina pagdating sa paghawak at pagpapalago ng pera sa mahabang panahon. Bawat galaw nila ay may malinaw na layunin at may direksyon na nakaangkla sa pangmatagalang seguridad at kaayusan sa buhay. Hindi uso ang pabaya at padalos-dalos pagdating sa paggastos dahil bawat yen ay may nakatakdang papel at gamit. May sistema sila na sinusunod araw-araw kahit gaano pa kaliit o kalaki ang kanilang kinikita sa trabaho o negosyo. Dahil sa ganitong mindset at diskarte, nagiging matatag ang kanilang kinabukasan at mas napapalapit sila sa tunay na yaman na hindi basta nawawala. Maraming Pilipino ang masipag at kayang magtrabaho ng doble o minsan triple para lang maitaguyod ang pamilya at pangarap sa buhay. Pero bakit marami pa rin ang nahihirapan makaipon at makaalis sa paulit-ulit na cycle ng utang at kakulangan sa pera? Hindi sapat ang sipag kung walang tamang diskarte sa paghawak ng kinikita at kung walang malinaw na sistema sa pananalapi. May kulang na bahagi na kailangang punan para tuluyang umangat at maramdaman ang tunay na financial freedom na hinahangad ng marami. Doon papasok ang mga gawi na matagal nang ginagamit ng mga Japanese na pwedeng i-apply at iangkop sa sitwasyon ng bawat Pilipino. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Sa mundo ng negosyo at pananalapi, hindi palaging ang may pinakamalaking puhunan ang nagtatagumpay kundi ang may tamang ugali sa pera at matibay na disiplina. Mas mahalaga ang consistency sa maliliit na hakbang at ang tamang paghawak ng bawat sentimo na pumapasok sa iyong bulsa araw-araw. May mga prinsipyo na simple lang intindihin pero kapag isinabuhay ng tuloy-tuloy ay kayang baguhin ang direksyon ng iyong buhay pinansyal. Kapag natutunan at naisabuhay ang mga ito, unti-unting bubukas ang mas maraming oportunidad at mas lalawak ang iyong kakayahan kumita. Simula pa lang ito ng isang mas malalim na paglalakbay tungo sa mas maayos, mas kontrolado at masaganang kinabukasan para sa iyo at sa iyong pamilya. Una, disiplina sa paggastos. Maraming Japanese ang namumuhay nang naayon lamang sa kanilang kinikita at iniiwasan ang labis na paggastos kahit kaya naman nilang bumili. Pinipili nila ang pangangailangan kaysa sa luho upang mapanatili ang balanse ng kanilang pananalapi sa araw-araw na pamumuhay. Bawat desisyon sa pagbili ay pinag-iisipan ng mabuti upang masigurong may halaga at silbi sa pangmatagalan. Hindi sila nadadala sa uso o sa pressure ng lipunan na magpakitang yaman sa pamamagitan ng mamahaling bagay. Sa ganitong paraan, napoprotektahan nila ang kanilang pera at naiiwasan ng pagkakaroon ng hindi kinakailangang utang. Sa Pilipinas, karaniwan ang impulsive buying lalo na kapag may sale o uso ang isang produkto sa social media platforms. Madalas nagiging dahilan ng emosyon sa paggastos imbis na praktikal na pag-iisip at malinaw na plano sa budget. Kapag ginaya ang disiplina ng mga Japanese, mas nagiging maingat ang bawat galaw sa pera at mas napapahaba ang halaga nito. Unti-unting nababawasan ang mga bagay na hindi naman talaga kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil dito, nagiging mas kontrolado ang financial decisions at mas nagiging maayos ang daloy ng pera. Isang mahalagang aspeto ng kanilang sistema ay ang pagkakaroon ng malinaw na budget na sinusunod ng may consistency. Bawat kategorya ng gastusin ay may limitasyon upang hindi lumampas sa kakayahan ng kanilang kinikita buwan-buwan. Hindi nila hinahayaang maubos ang pera sa isang bagay lamang dahil may konsiderasyon sa iba pang pangangailangan. Sa ganitong paraan,
Natuturuan ang sarili na maging responsable sa bawat sentimo na lumalabas sa bulsa. Nagiging bahagi ng kanilang lifestyle ang pagiging praktikal at disiplinado sa lahat ng aspeto ng paggastos. Para sa mga Pilipino na nais umasenso, mahalagang simulan ang pagbabago sa simpleng pagkontrol ng mga gastusin araw-araw. Hindi kailangang maging mayaman agad upang matutunan ang tamang paghawak ng pera sa maayos na paraan. Mahalaga ang consistency sa maliit na hakbang dahil dito nagsisimula ang mas malaking pagbabago sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, mapapansin ang malaking diferensya sa ipon at financial stability kumpara sa dati. Nagiging mas handa ang isang tao sa anumang hamon na may kinalaman sa pera kapag may disiplina sa paggastos. Kapag nasanay sa ganitong uri ng pag-iisip, nagiging natural ang pagpili sa mas matalinong desisyon sa pananalapi. Hindi na basta-basta naaapektuhan ng tukso o nang bigla ang kagustuhan na gumastos ng walang plano. Mas nagiging malinaw ang mga prioridad at mas napapahalagahan ang bawat kinikitang pera mula sa pagsisikap. Unti-unting nabubuo ang matibay na pundasyon na kailangan upang makamit ang pangmatagalang tagumpay sa buhay. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago na maaring magdala sa isang Pilipino patungo sa mas maayos at masaganang kinabukasan. Ikalawa, pag-iipon bago gumastos. Karaniwan sa mga Japanese ang paglalagay agad ng bahagi ng kanilang kita sa ipon bago pa man nila isipin ang paggastos sa ibang bagay. Ginagawa nilang prioridad ang pagbuo ng savings bilang pundasyon ng kanilang seguridad sa pananalapi sa hinaharap. Hindi nila hinihintay na may matira bago mag-ipon dahil alam nila na kadalasan ay wala talagang natitira kapag walang plano. Sa halip, inuunang itabi ang porsyento ng kita upang masigurong may napupunta sa kanilang kinabukasan. Sa ganitong paraan, nagiging automatic ang pag-iipon at hindi na ito napapabayaan sa paglipas ng panahon. Sa Pilipinas, maraming tao ang nag-iipon lamang kapag may sobrang pera matapos ang lahat ng gastusin sa buwan. Dahil dito, kadalasan ay walang naiipon dahil nauubos agad ang kita sa iba-ibang bayarin at biglaang gastos. Kapag sinunod ang prinsipyo ng mga Japanese, nagkakaroon ng malinaw na sistema kung saan ang ipon ang nauuna bago ang luho. Unti-unting nabubuo ang habit na magtabi, kahit maliit na halaga basta tuloy-tuloy ang proseso. Nagiging mas disiplinado ang isang tao sa paghawak ng pera dahil may malinaw na layunin ang bawat kinikita. Isang epektibong paraan na ginagamit nila ay ang pagtatakda ng porsyento ng kita na diretsyong napupunta sa savings account. Hindi na nila pinapadaan pa sa matagal na pag-iisip dahil bahagi na ito ng kanilang regular na routine sa pananalapi. Sa bawat sahod na natatanggap, may nakalaan agad na halaga para sa hinaharap at sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa ganitong diskarte, napapabilis ang pagbuo ng emergency fund na mahalaga sa kahit anong sitwasyon. Nagiging mas kampante ang pakiramdam dahil may nakahandang pondo para sa oras ng pangangailangan. Para sa mga Pilipino, maaring simulan ang ganitong gawain sa maliit na porsyento na kayang ikumit sa bawat buwan. Hindi kailangan ng malaking halaga agad dahil ang mahalaga ay ang consistency sa pag-iipon sa mahabang panahon. Habang tumatagal, maaring dagdagan ng porsyento depende sa pagtaas ng kita o pagliit ng gastusin. Sa ganitong paraan, hindi mabibigatan ng sarili at mas nagiging sustainable ang habit na ito sa araw-araw. Unti-unting mararamdaman ang epekto nito kapag may sapat ng ipon na magagamit sa tamang pagkakataon. Kapag naging bahagi na ng lifestyle ang pag-iipon bago gumastos, nagiging mas malinaw ang direksyon ng pera sa buhay. Hindi na basta-basta nawawala ang kinikita dahil may nakalaan na agad para sa kinabukasan at seguridad. Mas nagiging handa ang isang tao sa mga biglaang gastusin at mas naiiwasan ang pagkuha ng utang. Lumalaki ang kumpiyansa sa sarili pagdating sa pananalapi dahil may kontrol sa bawat desisyon na ginagawa. Dito unti-unting nabubuo ang isang matatag na pundasyon na magdadala sa mas maayos at masaganang kinabukasan. Ikatlo, pamumuhay na simple at praktikal. Pinipili ng maraming Japanese ang simpleng pamumuhay na nakatuon sa tunay na pangangailangan kaysa sa labis na pagpapakita ng kayamanan. Hindi nila hinahabol ang magarang lifestyle kung kapalit naman ay pagkabaon sa utang at kawalan ng financial security.
Mas pinahahalagahan nila ang kalidad at tibay ng isang bagay kaysa sa pangalan o brand na nakatatak dito. Bawat binibili ay may malinaw na silbi at inaasahang magagamit sa mahabang panahon nang hindi agad napapalitan. Sa ganitong paraan, napapanatili nila ang balanse sa pagitan ng komportabling buhay at matalinong paghawak ng pera. Sa Pilipinas, uso ang makisabay sa trend, lalo na kapag may bagong labas na gadgets, damit o iba pang mamahaling produkto. Madalas nagiging sukatan ng tagumpay ang mga material na bagay kahit hindi pa sapat ang kakayahan sa pananalapi. Kapag inangkop ang simpleng pamumuhay ng mga Japanese, mas nagiging malinaw kung alin ang mahalaga at alin ang pwedeng ipagpaliban. Unti-unting nababawasan ang pressure na makipagsabayan sa iba at mas napapansin ang tunay na pangangailangan. Dahil dito, nagiging mas maayos ang pagdaloy ng pera at mas napapakinabangan ng bawat kinikita. Isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura ay ang pag-iwas sa pag-aksaya at ang pagpapahalaga sa bawat bagay na mayroon sila. Inaayos at ginagamit nila ang mga kagamitan hanggat maaari bago magdesisyon na bumili ng bago. Hindi agad pinapalitan ng isang bagay kung kaya pa itong ayusin at magamit ng maayos sa pang-araw-araw. Sa ganitong diskarte, nababawasan ang gastos at mas tumatagal ang halaga ng kanilang mga pinaghirapan. Nagiging natural ang pagiging resourceful at maingat sa paggamit ng mga ari-arian. Para sa mga Pilipino, maaring simulan ng ganitong habit sa pag-review ng mga binibili at pag-assess kung talagang kailangan ng isang bagay. Hindi kailangang isuko ang kasiyahan, ngunit mahalaga ang pagkakaroon ng limitasyon sa paggastos. Mas mainam na pumili ng dekalidad na produkto kahit medyo mahal basta hindi agad nasisira at hindi kailangang palitan agad. Sa paglipas ng panahon, mapapansin ang malaking tipid at mas malaking ipon dahil sa matalinong pagpili. Nagiging mas sustainable ang lifestyle at mas nagiging handa sa mas malalaking financial goals. Kapag nasanay sa simpleng pamumuhay, nagiging mas malinaw ang tunay na kahulugan ng yaman at kasiyahan sa buhay. Hindi na nasusukat ang tagumpay sa dami ng ari-arian, kundi sa stability at kapayapaan ng isip. Mas nagiging focused ang isang tao sa pagpapalago ng pera kaysa sa walang katapusang paggastos. Unti-unting nabubuo ang mas matibay na pundasyon na magdadala sa mas maayos na kinabukasan. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago na nagbibigay daan sa pangmatagalang tagumpay sa pananalapi. Ika-4, pagpaplano ng pangmatagalang pananalapi. Maraming Japanese ang may malinaw na plano para sa kanilang kinabukasan pagdating sa pera at hindi lamang nakatuon sa kasalukuyang kita. Iniisip nila ang mga susunod na taon at naghahanda para sa mga gastusin na maaring dumating sa tamang panahon. Hindi nila hinahayaan na basta na lang dumaan ang pera nang walang direksyon o layunin. Bawat hakbang ay nakaayon sa mas malaking plano na magbibigay ng seguridad at katatagan sa hinaharap. Sa ganitong paraan, nagiging mas organisado at kontrolado ang kanilang financial journey sa paglipas ng panahon. Sa Pilipinas, madalas inuuna ang pang-araw-araw na pangangailangan at nakakalimutan ang pagplano para sa mas malayong hinaharap. Dahil dito, nagiging mahirap harapin ang malalaking gastusin tulad ng edukasyon, negosyo o retirement. Kapag ginaya ang estilo ng mga Japanese, nagkakaroon ng direksyon ang bawat kinikita at mas nagiging malinaw ang mga layunin. Unti-unting nabubuo ang mga hakbang na kailangan upang maabot ang mas malalaking pangarap sa buhay. Nagiging mas handa ang isang tao sa mga hamon dahil may konkretong plano na sinusundan. Isang mahalagang bahagi ng kanilang sistema ay ang pagtatakda ng malinaw na goals na may kasamang timeline at disiplina sa pagsunod. Hindi sapat ang pangarap lamang dahil kailangan itong suportahan ng aksyon at tamang desisyon sa araw-araw. Bawat layunin ay hinahati sa mas maliliit na hakbang upang mas madaling maisakatuparan. Sa ganitong paraan, hindi nakaka-overwhelm ang proseso at mas nagiging achievable ang mga plano. Nagiging mas motivated ang isang tao dahil nakikita niya ang progreso sa bawat hakbang na ginagawa. Para sa mga Pilipino, maaring simulan ang pagpaplano sa simpleng pagtatakda ng short-term at long-term financial goals. Hindi kailangang komplikado ang simula basta malinaw ang direksyon at may commitment na sundin ang plano. Mahalaga ang regular na pag-review ng progreso upang malaman kung nasa tamang landas pa ba ang mga desisyon
Sa paglipas ng panahon, mas nagiging pamilyar ang proseso at mas nagiging natural ang pagplano. Unti-unting lumalapit ang isang tao sa kanyang mga pangarap dahil sa malinaw na gabay na kanyang sinusundan. Kapag naging bahagi na ng lifestyle ang pagpaplano, mas nagiging disiplinado ang bawat galaw sa pera at mas nababawasan ang pagkakamali. Hindi na basta-basta nadadala ng emosyon o ng biglaang desisyon na maaring makasira sa pinaghirapan. Mas nagiging handa sa mga oportunidad dahil may malinaw na direksyon kung saan pupunta ang pera. Lumalakas ang kumpiyansa sa sarili dahil alam na may kontrol sa kinabukasan. Dito nabubuo ang isang matibay na pundasyon na magdadala sa mas maayos at masaganang buhay pinansyal. Ikalima, pagpapahalaga sa maliit na kita at unti-unting paglago. Pinapahalagahan ng maraming Japanese ang bawat maliit na kinikita at hindi nila minamaliit ang halaga ng kahit anong dagdag sa kanilang pera. Naniniwala sila na ang maliliit na halaga na naiipon sa paglipas ng panahon ay maaring maging malaking pundasyon ng yaman. Hindi sila naghihintay ng malaking oportunidad bago kumilos dahil ginagamit nila kung ano ang mayroon sila sa kasalukuyan. Bawat sentimo ay may papel sa pagbuo ng kanilang financial stability at hindi ito basta pinapabayaan. Sa ganitong mindset, natutunan nilang maging matiyaga at consistent sa kanilang paglalakbay patungo sa tagumpay. Sa Pilipinas, may mga pagkakataon na minamaliit ang maliit na kita at iniisip na hindi sapat upang magdulot ng pagbabago. Dahil dito, nawawala ang oportunidad na makapagsimula sa pag-iipon o pag-invest kahit sa simpleng paraan lamang. Kapag inangkop ang ganitong prinsipyo, nagiging mas bukas ang isip sa kahalagahan ng bawat maliit na hakbang. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa dahil may nakikitang progreso kahit paunti-unti lamang ang pag-usad. Nagiging mas motivated ang isang tao na ipagpatuloy ang ginagawa dahil nakikita niya ang resulta sa paglipas ng panahon. Isang mahalagang bahagi ng kanilang diskarte ay ang consistency sa pagdagdag ng ipon o kita kahit maliit lamang ang halaga. Hindi nila hinahayaan na lumipas ang araw na walang nagagawa para sa kanilang financial growth. Sa bawat maliit na aksyon, unti-unting nadadagdagan ang kanilang resources at oportunidad. Sa ganitong paraan, napapabilis ang pagbuo ng pundasyon na magdadala sa mas malaking tagumpay. Nagiging natural ang pag-focus sa progreso kaysa sa laki ng kinikita sa simula. Para sa mga Pilipino, maaring simulan ang ganitong habit sa pagtabi ng maliit na halaga mula sa araw-araw na kita o allowance. Hindi kailangang malaki agad ang simula. Dahil ang mahalaga ay ang tuloy-tuloy na pagdagdag sa ipon. Maaari ring humanap ng maliit na sideline o extra income na makakatulong sa pagbuo ng financial foundation. Sa paglipas ng panahon, mapapansin ang paglaki ng ipon kahit paunti-unti lamang ang nadadagdag. Nagiging inspirasyon ang mga maliliit na tagumpay upang ipagpatuloy ang mas malaking layunin sa buhay. Kapag nasanay sa pagpapahalaga sa maliit na kita, nagiging mas maingat at mas appreciative ang isang tao sa kanyang pinaghirapan. Hindi na nasasayang ang mga oportunidad dahil marunong nang kumilos kahit sa simpleng paraan. Mas nagiging bukas ang isip sa iba pang paraan ng pagpapalago ng pera sa hinaharap. Unti-unting nabubuo ang disiplina na kailangan upang maabot ang mas mataas na antas ng tagumpay. Dito nagsisimula ang isang matibay na pundasyon na magdadala sa mas maayos at masaganang buhay pinansyal. Ika-6, maingat na pag-iwas sa utang. Maraming Japanese ang umiiwas sa pagkuha ng utang hanggat maaari at pinipiling gumastos lamang ayon sa kakayahan ng kanilang kinikita sa kasalukuyan. Hindi nila tinuturing ang utang bilang solusyon sa kakulangan, kundi bilang responsibilidad na dapat pag-iisipan ng mabuti bago pasukin. Bawat desisyon na may kinalaman sa paghiram ng pera ay sinusuri ng detalyado upang maiwasan ang mabigat na obligasyon sa hinaharap. Mas pinipili nilang mag-ipon muna bago bumili kaysa magbayad ng hulugan na may kasamang interes na dagdag sa gastusin. Sa ganitong paraan, napapanatili nila ang kalayaan sa pananalapi at naiiwasan ang stress na dulot ng pagkakautang. Sa Pilipinas, karaniwan, ang paggamit ng utang para matustusan ang mga pangangailangan at minsan pati ang mga kagustuhan sa buhay. Madalas nagiging madali ang pag-swipe ng credit card o paghiram ng hindi iniisip ang kabuuang babayaran sa hinaharap. Kapag sinunod ang disiplina ng mga Japanese,
Mas nagiging maingat ang bawat hakbang bago pumasok sa anumang uri ng utang. Unti-unting nababawasan ang dependency sa panghihiram at mas natututong mag-adjust sa kung ano ang kaya ng budget. Nagiging mas kontrolado ang sitwasyon dahil hindi na lumalaki ang obligasyon na kailangang bayaran buwan-buwan. Isang mahalagang prinsipyo nila ay ang pag-unawa sa tunay na halaga ng interes at kung paano ito nakakaapekto sa kabuang bayarin. Hindi sila agad naakit sa mga alok na madaling hulugan dahil iniisip nila ang long-term impact nito sa kanilang finances. Bawat kontrata o kasunduan ay binabasa at inuunawa upang maiwasan ang mga hindi inaasahang singil. Sa ganitong paraan, nagiging mas responsable sila sa bawat pinapasok na financial commitment. Napapanatili ang balanse dahil hindi nasisira ang budget sa mga hindi planadong bayarin. Para sa mga Pilipino, maaring simulan ang pagbabago sa pamamagitan ng paglimit sa paggamit ng utang at pag-prioritize ng cash o ipon sa pagbili. Hindi kailangang iwasan ang lahat ng uri ng utang, ngunit mahalaga ang tamang paggamit nito sa mga bagay na may halaga sa hinaharap. Mas mainam na pag-aralan muna ang kakayahang magbayad bago pumasok sa anumang obligasyon na may kasamang interes. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging maingat ang pagdedesisyon at mas naiiwasan ang pagkakabaon sa utang. Unti-unting nabubuo ang mas matibay na kontrol sa pananalapi dahil mas kaunti ang obligasyong kailangang harapin. Kapag nasanay sa pag-iwas sa hindi kinakailangang utang, nagiging mas magaan ang pakiramdam at mas malinaw ang direksyon ng pera. Hindi na nasasakal ng buwanang bayarin na kumakain sa malaking bahagi ng kinikita. Mas nagiging handa sa mga oportunidad dahil may sapat na resources na hindi nakatali sa obligasyon. Unti-unting lumalakas ang kumpiyansa sa sarili dahil mas kontrolado ang sitwasyon sa pananalapi. Dito nabubuo ang isang pundasyon na magdadala sa mas maayos at masaganang kinabukasan ng walang bigat ng utang. Ikapito, patuloy na pag-aaral tungkol sa pera. Malaki ang pagpapahalaga ng maraming Japanese sa patuloy na pag-aaral, lalo na pagdating sa usapin ng pananalapi at pagpapalago ng kita. Hindi sila kontento sa kung ano lamang ang kanilang alam dahil naniniwala sila na ang kaalaman ay susi sa mas maayos na desisyon. Regular silang nagbabasa, nakikinig, at naghahanap ng impormasyon na makakatulong sa kanilang financial growth. Bawat bagong natututunan ay agad nilang ina-apply sa kanilang pang-araw na pamumuhay at diskarte sa pera. Sa ganitong paraan, nananatiling updated ang kanilang kaalaman at mas nagiging handa sila sa pagbabago ng ekonomiya. Sa Pilipinas, may mga pagkakataon na hindi nabibigyan ng sapat na pansin ang pag-aaral tungkol sa pera at tamang pamamahala nito. Madalas inuuna ang trabaho at pagkita, ngunit nakakalimutan ang pag-improve ng kaalaman na makakatulong sa mas malaking kita. Kapag ginaya ang habit ng mga Japanese, mas nagiging bukas ang isip sa pagkatuto ng bagong strategies at opportunities. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa dahil mas naiintindihan ang galaw ng pera at kung paano ito palaguin. Nagiging mas handa ang isang tao sa paggawa ng matalinong desisyon dahil may sapat na kaalaman na gabay. Isang mahalagang aspeto ng kanilang diskarte ay ang pagiging curious at hindi natatakot mag-explore ng mga bagong ideya sa pananalapi. Hindi sila limitado sa isang paraan lamang dahil handa silang matuto mula sa iba't ibang sources at karanasan. Bawat pagkakamali ay tinuturing nilang aral na magagamit upang mapabuti ang susunod na hakbang. Sa ganitong mindset, patuloy na lumalawak ang kanilang kakayahan sa paghawak at pagpapalago ng pera. Nagiging natural ang pag-adapt sa mga bagong oportunidad na maaring magdala ng mas malaking kita. Para sa mga Pilipino, maaring simulan ang ganitong habit sa simpleng pagbabasa ng mga artikulo o pakikinig sa mga financial content online. Hindi kailangang gumastos ng malaki dahil maraming libreng resources na maaaring mapagkunan ng kaalaman. Mahalaga ang consistency sa pag-aaral, kahit paunti-unti lamang ang natututunan sa bawat araw. Sa paglipas ng panahon, mapapansin ang malaking pagbabago sa paraan ng pag-iisip at pagdedesisyon sa pera. Nagiging mas strategic ang bawat galaw dahil may sapat na impormasyon na pinagbatayan. Kapag naging bahagi na ng lifestyle ang patuloy na pag-aaral, mas nagiging flexible ang isang tao sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon. Hindi na basta-basta nalilito sa mga financial decisions
dahil may sapat na kaalaman na nagsisilbing gabay. Mas nagiging bukas ang isip sa mga oportunidad na dati ay hindi napapansin o naiintindihan. Unti-unting lumalawak ang kakayahan na kumita at magpalago ng pera sa iba't ibang paraan. Dito nagsisimula ang isang tuloy-tuloy na pag-unlad na magdadala sa mas mataas na antas ng tagumpay sa pananalapi. Ikawalo, consistency at pangmatagalang disiplina. Pinapahalagahan ng maraming Japanese ang tuloy-tuloy na pagsunod sa kanilang financial habits kahit walang agarang resulta na nakikita sa simula. Naniniwala sila na ang tunay na pagyaman ay hindi nangyayari sa isang iglap, kundi bunga ng mahabang panahon ng tamang gawain. Bawat maliit na hakbang na inuulit araw-araw ay nagiging pundasyon ng mas malaking tagumpay sa hinaharap. Hindi sila madaling sumusuko kapag mabagal ang progreso dahil nauunawaan nila ang halaga ng tiyaga at dedikasyon. Sa ganitong paraan, napapanatili nila ang direksyon at patuloy na lumalago ang kanilang pananalapi sa paglipas ng panahon. Sa Pilipinas, may mga pagkakataon na nawawalan ng gana kapag hindi agad nakikita ang resulta ng pagsisikap sa pera o negosyo. Madalas naghahanap ng mabilisang paraan upang kumita ng malaki kahit may kasamang malaking panganib. Kapag sinunod ang disiplina ng mga Japanese, mas nagiging handa ang isang tao na maghintay at magtiwala sa proseso. Unti-unting nabubuo ang pasensya na kailangan upang makamit ang mas matibay na financial stability. Nagiging mas consistent ang kilos dahil malinaw ang layunin at direksyon na gustong marating. Isang mahalagang bahagi ng kanilang mindset ay ang pagbuo ng routine na sinusunod araw-araw ng walang palya. Hindi nila inaasa sa motivasyon lamang ang kanilang aksyon, kundi sa disiplina na matagal ng hinubog. Bawat araw ay may maliit na hakbang na ginagawa upang mapalapit sa kanilang financial goals. Sa ganitong sistema, hindi napuputol ang progreso kahit paggaano kaliit ang nagagawa sa isang araw. Nagiging natural ang pagsunod sa tamang gawain dahil bahagi na ito ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Para sa mga Pilipino, maaring simulan ang ganitong habit sa pag-commit sa simpleng routine tulad ng pag-iipon, pag-budget, at pag-monitor ng gastos. Hindi kailangang perpekto ang simula, basta tuloy-tuloy ang pagsisikap na sundin ang mga napiling disiplina. Mahalaga ang pag-track ng progreso upang makita ang unti-unting pagbabago sa paglipas ng panahon. Sa ganitong paraan, mas nagiging motivated ang isang tao na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Unti-unting nagiging bahagi ng lifestyle ang pagiging consistent sa paghawak ng pera. Kapag nasanay sa consistency at pangmatagalang disiplina, mas nagiging matatag ang pundasyon ng pananalapi kahit harapin ang iba't ibang hamon sa buhay. Hindi na basta-basta natitinag ng mga panandali ang problema dahil may malinaw na sistema na sinusundan. Mas nagiging handa sa mas malalaking oportunidad dahil may matibay na base na pinaghirapan sa mahabang panahon. Unti-unting lumalawak ang resulta ng mga simpleng gawain na ginawa ng tuloy-tuloy araw-araw. Dito nabubuo ang tunay na yaman na hindi lamang nakabase sa laki ng kita, kundi sa tibay ng disiplina at consistency. Akala ng marami mahirap maabot ang yaman, pero kadalasan nasa simpleng disiplina at tamang paghawak ng pera ang tunay na susi sa pag-asenso sa buhay. Maraming tao ang patuloy na naghahanap ng mabilisang paraan, pero ang totoo ay nasa araw-araw na gawain at desisyon ng pinakamalakas na epekto sa kinabukasan. Ang mga natutunan mo ngayon ay hindi lang basta impormasyon, kundi mga gabay na pwedeng magbago ng direksyon ng iyong buhay pinansyal kung ito ay iyong isa sa buhay. Kapag isinama sa pang-araw-araw na routine ang mga gawin na ito ng may consistency, unti-unting mabubuo ang isang matatag na pundasyon ng yaman. Nasa kamay mo ang kapangyarihan na pumili kung mananatili sa dati o sisimula ng bagong landas patungo sa mas maayos at masaganang kinabukasan. Hindi kailangan ng perpektong sitwasyon para magsimula dahil ang mahalaga ay ang unang hakbang na may kasamang determinasyon at malinaw na layunin sa buhay. Bawat araw ay may pagkakataon na pumili ng mas matalinong desisyon pagdating sa pera at sa direksyon na nais mong tahakin. Habang tumatagal, ang maliliit na pagbabago na paulit-ulit mong ginagawa ay nagiging malalaking resulta na kayang magpabago ng iyong kinabukasan. Mas nagiging malinaw ang landas kapag may disiplina, sapat na kaalaman, at tamang mindset na dala sa bawat galaw at desisyon.
Dito nagsisimula ang tunay na pag-angat na hindi lang pansamantala kundi pang matagalan at kayang magdala ng tunay na seguridad. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Hindi man agad mapansin ang resulta sa umpisa, darating ang panahon na magbubunga ang lahat ng iyong pagsisikap at tamang desisyon sa pera. Ang bawat hakbang na ginawa mo ngayon ay magsisilbing puhunan para sa mas magaan at mas komportabling buhay sa hinaharap. Mas nagiging makabuluhan ang bawat araw kapag alam mong may ginagawa ka para sa iyong pangarap at para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa sa sarili habang nakikita ang progreso na bunga ng iyong disiplina at tiyaga. Sa pagpapatuloy ng ganitong mindset, mas lalapit ka sa buhay na matagal mo nang ninanais.